May nabasa po ako, if bago lang nag-loan ng MPL, kailangan daw ho makabayad ng 8 months bago makapag MPL Flex. Totoo po ba? So, na-curious po talaga ako nito mga master, kasi marami din po mga nagtatanong sa akin nito kung kaano katagal yung dapat paghihintay, pagbabayad bago makapag-renew sa MPL. So, dito po ngayon sa MPL Flex, sinubukan ko po na gumawa ng isa pong computation na kung saan ay nakikita ko po yung parang daloy ng atin pong loan balances every month. Tina-target ko na at the end of the term ay matatapos o at least magiging zero yung balanse ng utang. So gumawa pa ako ng table niyan para doon sa magiging balanse ng loan every month after payment po. And ito pong ipapakita ko sa inyo, ito po ay kapag 15 years ang term ng loan. So napapansin ko po na kapag iba-iba yung term ng loan, ay iba-iba rin yung ginagamit na interest rate monthly sa pag-compute ng interest, and iba-iba rin yung magiging sagot, no, kung ilang buwan yung dapat yung payments mo para makapag-renew ka. Dito sa 15 years, sample amount ko lamang po is 100,000. Pero this is applicable sa lahat, no? Regardless of the amount, ay parang pare-pareho po dito yung magiging takbo ng payment sa loans. No, kapag 100,000, pagkatapos ng 8 months of payment, yung naka-highlight po dyan, yung magiging balanse ng loan is nasa 97,900. Kung matatandaan po ninyo, na ang MPL Flex ay meron po itong service fee na 2% sa loan amount. So kapag nag-apply ka ng 100,000 at ito ay i-renew mo after 8 months, 100,000 pa rin, same amount. So 2,000 yung kanya magiging service fee. So out of 100,000, 98,000 na lamang yung matitira sa utang mo. So from that 98,000 ibabawas yung balanse sa loan, tapos advance interest and advance payment para sa insurance. So from 98,000 after 8 months magiging 97,900 yung balanse ng utang mo. So tamang-tama lamang, no, after 8 months tamang-tama lamang na pwede kang mag-renew sa inyo pong loan. Pero kung mayroon pang magiging deduction for the advance payment until the end of the month, ay hindi pa rin po siya sasapat, no? Parang tamang-tama lamang siya para doon sa deduction sa service fee. Pero as to other deductions tulad ng advance interest, advance payment for interest, ay hindi pa rin sapat yung after 8 months of payment mo kung 15 years yung term ng loan. So masasabi ko dito is at least 8 months, no, maybe 9 or 10 months of payment, kasi at least lumiliit yung balanse, outstanding balance ng utang mo, no. Constant naman yung 98,000 na matitira. So dadagdagan pa o babawasan pa siya sa magiging advance payment sa interest until the end of the month, then saka po yung outstanding balance. So ibig sabihin nito, kung mayroon kang payment na 9 months or 10 months, ay pwede ka makapag-renew, pero wala ka dapat i-expect na malaking halaga makukuha. Kasi kung pagbabasihan po natin, dahil po doon sa mahabang loan term, ay talagang maliit yung nagiging payment po every month. So magkakaroon po ako ng isang episode kung saan ay ipapakita ko sa inyo yung possible na scenario ng inyong loan account kapag 15 years yung term, na kung after after 1 year magkano yung pwede yung balanse na lamang ng utang mo para pwede mong ma-estimate kung makakakuha ka ba ng malaki-laking proceeds or hindi. Pero alam ko po, dahil 15 years yung term, 1 year, 2 years na payments ay maliit pa rin ang magiging balanse o magiging net proceeds. Pero yun nga, yung tanong, kung makaka-renew, pwede. Pero kung kung maliit naman yung proceeds, ay parang hindi mo pa rin siya ma-appreciate dahil gagastos ka para doon sa service fee. So to answer the question, possible po yung 8
payments kapag 15 years yung term ninyo. Pero kung mababa, let's say 10 years, yung 8 months na payment ay sakto po siya, no? Base doon sa computation natin mga master, kapag 10 years yung term, after 8 months, mga nasa 96,000 yung balanse ng 100,000 na loan mo. So, kung 100,000 magre-renew ka, babawasan ng 2,000 na service fee sa MPL, so 98,000 na lamang yung natira doon sa utang mo. So, mayroon ka pang counting allowance for the advance interest at mayroon pa siyang sapat na pambayad doon sa outstanding balance. Pero yun nga, yung net proceeds mo, maliit pa rin. So, ganun po talaga kapag mahaba yung term ng loan na atin pong ina-applyan. At yun po ay katotohanan, hindi lamang po sa GSIS, kundi maging sa mga private lending institutions din.